dumating ako sa puntong tinatanong ko ang sarili ko, destined ba ako maging abogado or may abilidad ba ako maging abogado? So parang I was convincing myself na hindi mo kailangan maging exceptionally bright para maging lawyer. This episode is in partnership with Cacao Maranao, a social enterprise supporting local Maranao farmers, turning homegrown cacao into rich and meaningful chocolate bars. Check out their page and support local. This episode is officially caffeinated by The Family Bean. For your study sessions, meetups, or quiet moments in between, The Family Bean serves up delicious food and coffee. Visit their page and enjoy the experience. I am Attorney Haron, and with me is Attorney Hanan. And welcome back to The Lost Podcast. It's Monday again, and you know what that means. Another episode and another inspiring law journey. Everyone, we hope you are all doing all right. We are excited to have you with us for this episode as we dive into the world of Law, life, and everything in between. So whether you're commuting or studying or just taking a breather, we are glad that you are tuning in Because it's time to get lost. Hi Hanan, attorney, kamusta? Okay lang, alhamdulillah. I just want to congratulate, before anything else, I just want to congratulate those who passed the MSU Law admission test. MLAT, yes. Kasi I think last week or 2 weeks ago, lumabas na yung results. And may luck sa inyo. Yes, may bago na naman tayong set or group of aspiring lawyers yes. na sasabak sa law school. Lucky rin sila kasi may inspire sila sa fact na ang IBP president ngayon ay Lagitunwa Maranao. Right. Again, congratulations po, Yes. Sir Alan Panolong. Of course, yes. Who is now sitting as the new president of the Integrated Bar of the Philippines. Yes. Shout out sa ating Lodi na si Attorney Alan Panolong. We hope to have him in the show very soon. Inshallah. Kaya ba this season? We'll find out. Yes. All right, for this Monday, we've got an amazing guest lawyer for you all. Attorney Haron, ipakilala mo na siya. I'm sure our listeners will be really inspired sa guest lawyer natin for this Monday. Our guest lawyer for this Monday obtained his Juris Doctor from Mindanao State University main campus. He passed the 2018 bar exam and he currently works as custom collector in Bureau of Customs in Cagayan de Oro City. Everyone, here with us is Attorney Muhammad Ben Usman. Please say hi to our listeners, Attorney. Yes, hi everyone. Hi to all the listeners of the Lost Podcast. Congratulations for this program. Ang galing-galing ninyo. So, with that, Attorney, na pressure kami. Prior to us starting this recording, grabe yung praises sa amin ni Attorney Ben Usman. And we only have thanks as well for him for supporting our passion project. Thank you. And thank you, of course, for joining with us here sa show na to. Mashallah. Yung- Anytime. Finally, nag-guest na siya kasi parang last year pa we were planning na talaga to guest him. So finally, andito na siya. And to be honest, parang when I invited him, I wasn't really expecting na mag-yes siya. Kasi parang one of the notable figures in our community na isang lawyer, di ba, si Attorney Ben Usman. And for him to say na he listens to our show, nakaka-pressure naman. And we are honored, alhamdulillah. Alright, Attorney Hanan, our first question. So since nakikinig ka ng podcast namin, ang first difficult question ko is, ready ka na ba? Game ka na ba? Ano yung pre-law program? Nice. Ang pre-law program ko is BS Mathematics, MSU CNSM. So very obvious. Hindi mo siya tinake para maging pre-law program mo. Yes. Attorney, what made you decide to pursue this program in the first place? Kasi simula lang high school, ang favorite subject ko talaga is math talaga. So, yung dalawang ate ko were also taking up BS Mathematics at that time. Sabi ko, tapos ayaw ko naman maging civil engineer kasi parang almost everybody is a civil engineer. So sabi ko, ano na lang ako, BS Mathematics na lang din ako kasi parang I won't feel like I will be studying, no? Kasi parang
Yes, pwede naman wala kang notebook eh. Ganun ba yun? Yes. Kasi ako, admittedly, attorney, hindi ako magaling sa math, no? Mashallah. And parang ang general rule, pag lawyer ka, hindi ka magaling sa math. I don't know pero most of the people I know, parang ang strength nila is language. Yes. That's why nag-proceed sila sa law, no? Yes. But in your case, I really wanted to enroll in accountancy. Kaso at that time, science scholar ako ng MSU. And pag science scholar ka... of science scholar. Yes. ang dami na naming previous guest na ganyan Science yung scholar case, din. no? Science scholar, tas ayaw nilang i-let go yung scholarship nila. That's why nag-proceed na lang sila ng program na science. Yes. But in your case, yun yung nangyari din, no? Yes, so science scholar, so bawal ka sa accountancy, kailangan science and engineering yung course mo. So, kaya sabi ko, anong pinakamalapit? Hindi naman ako nakapag-accountancy. So, sabi ko, BS Math na lang ako para magsosolve na lang ako ng mga problems sa mga libro namin and then hindi na ako magdo-notebook. At this stage or at this point, hindi mo pa na-foresee na maglo-law school ka? Hindi pa. Pero yes, growing up, I would always hear my dad na sabi niya, gusto niya isa sa aming 8 magkakapatid ay maging abogado. So, para sabi ko, baka hindi ako yon or possible din ako, pero ang sa akin, pipili na lang ako ng course ko na hindi ako mahihirapan. Initially, you thought hindi mo kailangan mag-study but eventually, when you got in and nag-proceed ka na sa program, kailangan mo talaga mag-aral. Kasi I was maintaining an parang average na magna cum laude, parang ganyan. So, nandyan ako sa main library every day solving yung calculus na libro na sobrang makapal. Yan ang buhay ko ng more than a year. At saka, attorney, curious ako Sorry, ang dami kong tanong na. Pero hindi, curious ako kasi ang sinasabi nila, when you are good at mathematics, you don't need to memorize everything. You just need to memorize certain formulas and then you can survive along the way. Is that true? Sa mathematics, kailangan mo lang alam mo yung mga rulings niya, ano ba yung mga theorems or basta alam mo lang kung anong reason bakit ka pupunta from step 1 to step 2. Okay. So, parang very logical din siya. So, pag nakuha mo yon, tapos nag-practice na mag-solve, hindi mo na kailangan mag-notebook. At least yung analytical skills mo, kayang-kaya mo na whatever problem yung ipresenta sa'yo. Kaya mong i-apply yung na-learn mo. I have parang si Attorney Nash, Amay Kurot. Nash, one of my best friends. Nung nagre-review kasi kami nung 2019, laging nag-visit sa amin si Sir Ben Osman. Yes. Then, doon ko nalaman nung college daw kayo, tinutulungan mo siya sa mga math subjects niya. Yes. So, ganun siya kagaling sa math, na siya ang takbuhan ng mga kaibigan niya sa math. And aside from being magaling sa math, Attorney Hanan, during his undergrad, naging kasama siya sa 10 outstanding students of the Philippines. Please tell us, paano ka napasama dito, Attorney, if you would like to share? Okay, sige. So, every after graduation, ang mga universities natin, state universities and colleges, and even private colleges and universities, pinapanominate ng TOSP Foundation for I believe 3 nominees para doon sa shortlisting ng TOSP. And then, TOSP organization will at least select mga 30 to 33 na finalists. And then, you will be undergoing a formation program in Manila or Tagaytay. Tapos they will assess you, how you interact with others, how you participate in the discussions, and lahat ng mga activities doon. Of course, ang pinaka-tinitingnan din nila, academic excellence, leadership, at saka community service. So, pag nasa Malacanang na kayo, nandun na kayong 30 plus, hindi mo naman alam kung sino ang masasama sa top 10. So, nandun na kayo with the parents and the university presidents. Doon na lang, isusurprise na kayo kung sino ang napasama sa top 10. So, I was so surprised nung natawag yung pangalan ko kasi everyone naman na shortlist ay magaling, mashallah. So, bali, graduate ka na nun ng undergrad? Yes. At the time, law student ka na? Yes, when I won the TOSP, I was a law student, so grabe yung pressure kasi parang all our law professors, nakikita nila yung mga TARPs ko by MSU, no, na nanalo ako ng TOSP in honor of the university. And anong year ka na nun, Attorney? So, at that time, first year ako ng law kasi I enrolled in law school right after college graduation. Okay, you finished college. Actually, nag-aaral na kami ng law na wala pa kaming commencement exercises. Speaking of enrollment sa law school,
paano nagkaroon ng nagkaroon ng jump from the mathematics tas naging law program yung pinuntahan mo? Ano yung hugot mo dun, attorney? Yes, ang hugot ko noon was parang after the exchange program in the United States, parang gusto kong bumalik ng Amerika. Okay. Mag-migrate na lang at doon na magtrabaho. But I realized, parang nawalan ng isang anak yung mga parents ko pag tumira na lang ako sa Amerika. So, sabi ko, sige, para may gagawin na lang ako dito sa Pilipinas, mag-law school ako. So, kaya nag-enroll ako. At tapos it was very accessible yung MSU Law natin. Thanks to MSU Law. Yes, pupunta ka lang doon and they are very welcoming. Yung dean at lahat sila. So, sabi ko, enroll na lang ako maski wala pang commencement because Manila schools will require you to submit credentials kung nakagraduate ka na ba. So, sabi ko, sige, enroll ako sa law school. So, kaya napunta ako sa MSU Law. Tapos doon na pumasok yung dream ng daddy ko na at least isa sa aming magkakapatid ay maging abogado. Na-reignite. Yes, so sabi ko, ako na lang kasi ako na ang nandito. Pero I think kaya siya accessible sa'yo kasi laude ka. Yes, tapos pag laude ka, diretso kang tatanggapin thanks to MSU Law. Number 2, hindi ko kailangan mag-rent ng bahay kasi may bahay kami within the community. Tapos parang maski naglalakad ka dito sa MSU, parang feel at home ka talaga. So sabi ko, sige, dito na ako sa MSU Law. Tapos, yun, marami naman naging abogado sa MSU Law. In fact, ang galing-galing ng mga products ng MSU Law. So sabi ko, yes. So, attorney, outstanding student of the Philippines ka. Yes. You're allowed Meron bang na-experience ang isang Sir Ben Osman na memorable at medyo embarrassing recitation? Yes, adami. So that I'm not sure with your batches, no? Kasi sa amin, parang katuwaan na lang namin. I mean, nai-embarrass ka talaga minsan sa recitations. Tapos, parang naging naging normal na lang sa amin talaga na parang sometimes may mga bad times talaga tayo sa not every day is good day, no? Good day, not every day is a good day. So, yes, marami talaga. Oo. But do you have like the most memorable na hindi mo makakalimutan? Siguro sa dami, may mga times naman na talagang very good yung receipt mo kasi nabasa mo. Yun ang memorable niya. Memorable kasi ko. Louding, yes, like for example, si Pakasurganwala, si Uncle Press boss, who later on became my uncle-in-law, sa spectrum namin sa kanya, parang first impression last also sa kanya Takot na takot yung mga classmates ko sa mga tanong niya kasi hindi masagot. Tapos parang 7 na sila nakatayo, hindi na nasagot. Tapos nung ako na yung tinawag, napaupo na silang lahat kasi nasagot ko na, natumbok ko yung sagot. So after that, hindi na niya ako tinatawag ulit sa receipt. So feeling ko yun ang pinaka-memorable. Like, win na win ko talaga yung answer nung time na yon. Tapos after nung nag-constitutional law review pa kami, I don't remember any single instance that he called me for recitation sa constitutional law review. Because of that, one receipt na nakapagbigay tayo ng magandang impression sa kanya. So, yun yung memorable. Yung mga worst receipts, ang dami. Tapos sa dami, and then katuwaan na lang namin magkaka-classmates na, sige lang, lahat naman tayo nagiging biktima minsan. Totoo. Oo, so better luck next time na lang. And maraming attorney, maraming mga aspiring lawyers na isa yan sa mga apprehension nila na during law school, of course, may recitations talaga. And nahihiya sila. Yes. But ang hindi nila alam, as you go along, as you survive in law school, itong mga classmates mo, wala nang hiyaan dyan. Yes. Kilala nyo na ang isa't isa. Yes. Pag this class, sa receipt na to, hindi ka makasagot, that's fine. Yes. Kasi sila din, wala silang pakialam sa receipt mo Kasi exactly. ang sa kanila, they need to survive din that class. Yes. So, that's one thing na you should not be worried about. Yes. So, go ahead and pursue law school. Tsaka takeaway ko doon talaga, you have to prepare sa first few parts din ng ng semester. Yes. Kasi I also experienced na nag-perform ako well sa first receipt ko, hindi na ako natawag. Yes. Kay Sir Siran. Yes. Then meron ding isa kay Sir Ato. So talagang may advantage pag maganda yung first receipt mo, di ba? Yes. Parang hindi ka natatawagin ulit, di na di mag-study. Totoo.
So it's safe to say, attorney, na very competitive ka during your law school. No, I wasn't competitive sa law school. Kasi high school ako at saka college ako. Sobrang aral talaga ako. Okay. So, I'm not sure if may katulad ng sitwasyon sa mga law students ngayon yung nangyari sa akin. Burnout na ako pagdating sa Law school. Like, nung college ko, lagi ako nandyan sa main lib. Like, magka-close ang main library. Sasabihan na lang nila akong, sir, magka-close na po tayo. So, ikaw na yung pinaka-last? I would always be the last person room. to leave the room. Tapos, after after ng college graduation, parang sabi ko, ayoko na magpakahirap mag-aral ulit kasi parang sobrang aral na ako before. So, during law school, hindi ako masyadong maaral, na burnout ako. Parang gusto ko lang makagraduate at pumasa ng bahay. Makasurvive. Yes, makasurvive. Kasi nga na-burnout. I'm not sure doon sa mga high school class valedictorian, mga college valedictorian, kung ganun na nangyari sa kanila. And attorney, speaking of law school, and speaking of trying to survive in law school, recently we received a message from one of our listeners, and ang sabi niya, can we ask daw our lawyers, our guest lawyers, kung ano daw yung habits nila na nakatulong sa kanila makasurvive sa law school? Do you have anything na you wanna share to our listeners, attorney? Gusto ko ako yung sumagot. Maging matalino ka. Maging top student ng Philippines. No, parang I disagree, no? Kasi parang hindi mo kailangan maging super matalino para maging lawyer. Kailangan mo lang talaga mag-aral. So I think ang talaga sa law school, ang secret talaga para makasurvive sa law school ay magbasa na magbasa. Tapos you try to understand and analyze what you've read. Tapos sa retention, kaya mo siyang i-apply sa cases at kaya mong sagutin yung mga exams mo applying what you've read. Kasi maski matalino ka, but you're not reading the law or the jurisprudence, pagdating sa exams, maski gaano ka katalino, hindi ka naman papasan yan. Walang substance na lalabas. Wala kang mailalabas na kailangan mo to answer the questions. Yes, kasi parang, ang tanong ko noon, when I was, ito bar exam na to, dumating ako sa puntong tinatanong ko ang sarili ko, destined ba ako maging abogado or may abilidad ba ako maging abogado? So parang, I was convincing myself na, hindi mo kailangan maging exceptionally bright para maging lawyer. So I think same with law school, hindi mo kailangan maging super bright kasi maski summa cum laude ka ng isang degree program but you don't study the law, hindi mo naman ma-internalize yung batas na yan eh. Hindi mo nabasa, hindi mo naintindihan, hindi mo ma-share sa mga sagot mo. So, I think hindi mo kailangan maging super bright. Kailangan mo lang maging masipag magbasa, mag-analyze at mag-aral. Gusto kong balikan yung undergrad mo, attorney, BS Mathematics na paano siya nakatulong sa law school years mo? Or nakatulong ba siya? Yes, nakatulong yung BS Mathematics ko. Yung pagdating sa logic kasi, ang mathematics kasi very logical, tapos very analytical. So, sobra nakatulong siya. Ang challenge ko lang nung time na yon is, ang math kasi, kailangan mo talaga ng, yung practical talaga na problem solving. So, solve ng mga problems. Tapos, basta't alam mo yung mga rules, madali na lang. Parang simplified yung rules sa math. As long as alam mo yung rational, bakit ganun, yung step 2, papuntang step 3, kaya mo na. Tapos, very limited yung numbers na makikita mo. Like, buong araw ka nag-aaral, pwedeng 5 scratch paper lang yung nagamit mo. Pero sa law school kasi, volumes of books yung binabasa natin. Ang instrument, ang tool na ginagamit ng law is language. So, words. So, kailangan basahin mo talaga yung voluminous na mga libro natin and jurisprudence. So, yun lang ang challenge. Parang tinatanong mo sarili mo, bakit ang kapal-kapal ng libro binabasa tapos parang hindi matapos-tapos yung binabasa mo? So, parang dumating din sa punto na parang tinatanong ko ang sarili ko, kaya ko ba? Matalino pa ba ako nito? Kasi parang, doon very limited numbers yung nakikita mo eh. May mga rules lang eh. Pero dito, ang daming binabasa. Tapos iba pa yung 1, 2, 3, 4 sa libro. Hindi yun magkakasunod-sunod talaga. Nilagyan lang ng number. Hindi pala yun magkakarelate sa isa't isa. Parang akala mo, math ako, pag sinabi mong 1, 2, 3, 4, they are interrelated. Pero sa mga libro natin sa law school, minsan magkakaibang topics, nilagyan ng 1, 2, 3, 4. Samantala, mga ano lang pala yun, annotations. So, it was the first year,
medyo challenging kasi parang iba yung numbers doon sa words, language. So nagkaroon ka ng culture shock na, ay ganito pala sa law school, which is completely different from your undergrad experience. Yes, so hindi ako nasusurprise na konti lang yung mga BS Math talaga na nag-law school. Like, ang alam ko lang, yung former commissioner namin, Commissioner Bernardo, one of the brightest, is a lawyer mathematician. And another professor in MSU, CNSM, mathematician na naging lawyer. Parang tatlo lang yung alam ko, pangatlo na ako. Attorney, if hindi ka naging lawyer, what do you think yung ipupursue mo na path? No? Yes, so kung hindi ako naging lawyer, baka PhD Math na ako ngayon. Happily, nagtuturo na ng University academe, Mathematics in the academe. Kasi hanggang ngayon, pag nakikita ko yung ate ko who is a PhD Math, tapos nakikita ko yung mga classmates ko at saka yung mga profs ko na mga PhD Math, nandun pa rin yung love ko sa math eh. Oo. Kaso nga lang, at that time, parang ang convenient na gawin is mag-abogado in relation doon sa pangarap ni Daddy na isa sa amin ang maging abogado. Speaking of yung pangarap po ng daddy nyo na maging abogado yung isa sa inyo, yun yung isa sa mga pinanghawakan mo when you entered law school. Yes. Pero for some, they might find it na hindi siya enough to survive in law school. What kept you surviving law school? Before pa, nakikita ko yung sarili ko na parang I have that sense of parang advocate ako ng justice. Like, pag nakikita ko, inis ako pag nakikita ko na yung isang tao, tinatransgress niya yung rights ng stepping upon the rights of other people. So, parang galit na galit ako. Parang I wanna give the justice to that person. So, nature na lang sa akin yon. For example, may one instance sa Gaisano Mall in Iligan. At that time, yes, college student ako noon. At that time, Gaisano Mall sa Iligan ang pinakasikat na mall. So itong lola natin from Lanao, I'm not sure which town in Lanao, akala niya yung presyo doon sa ilalim ng sugar ay mas maliit. Yun pala, yung presyo yung isang presyo, yun yung presyo ng asukal. So, pianimbilian so asukala, na piangwitian ko counter na pakabeds kanya na miya kalalab sa kabaydan yan. Tapos I think tinatamad yung sales cashier na ipabalik. So sabi niya, bakit ganyan kataas? So ayaw niyang pagbigyan yung matanda, pinupuwersa niya magbayad. So talagang ipinagtanggol ko yung matanda. Sabi ko na pansyan, pero pwede mo naman i-cancel yan kasi nagkamali nga yung matanda. Ipa-void, diba? Ipa-void mo yan. So parang doon ko na nare-realize na talagang galit ako talaga pag gumagawa ng injustice or pag hindi tinutulungan yung kapwa natin. So meron akong gano'n na inner personality. Yes. Kay Attorney Ben or Sir Ben ko rin narinig yung getting married and taking the bar is mutually exclusive. Ay, diba? sinabi ko ba yan noon? No. And then are not mutually exclusive? are not mutually exclusive, parang pwedeng ipagsabay yung dalawa. Okay. Yeah. Are not mutually exclusive. So I just would like to ask, is it okay to be married while in law school? Yes, it's okay kasi parang work-life balance lang din, study-life balance. So, parang when you're destined to get married at this age or this year in law school, I first got married at 21, nung I think third year law school na ako. Yes. So, sabay. So, nagsisimula ka magpamilya. Tapos at the same time, may mga challenges ka sa family. Tapos at the same time, magtitake ka ng bar. So, iba-iba kami ng istoryang magkakabatch. Yung iba, single sila up to bar exam. May iba naman nagsimula na sila na married na sila at nag-bar exam kami na married sila. Ako naman, nagsimula ako na single. Tapos, third year law, I got married. So, ang lang is marami kang obligasyon eh. Marami kang obligasyon. So, yung obligasyon mo sa partner mo, obligasyon mo sa anak mo. So, mas heavier yung obligasyon ng bartaker na may pamilya kaysa walang pamilya. Pero it doesn't mean na mas malaki ang chance ng walang pamilya. Parang feeling ko, as long as you work hard and study hard for the bar exam, same lang yan. So I told Attorney Hanan before that marriage and taking the bar are not mutually exclusive things. So, pwede siyang ipagsabay at doable naman siya, inshallah. Pero Attorney, how do you study for every exams? Are you a crammer or you study ahead of time? Yes, opposite to my wife, who is also a lawyer,
Siya kasi talagang everyday nag-aaral siya. Ako naman, crammer talaga ako. Kasi matalino. So, I don't advise our law students. Hello, MSU Law, and to all the law students in the Philippines who are listening, yes. no? I don't advise people to do the cramming style kasi mahirap yun, very challenging, tapos hindi ka sigurado kung yung nabasa mo on that day ay yun yung lalabas sa exam. So for you really to prepare for the bar exams, buong law school mo talaga mag-aral ka, something that hindi ko nagawa noon. So if maglo-law school, isa man sa mga anak ko, ang sasabihin ko is gumaya sila sa ina nila na mag-aral talaga sila araw-araw para hindi na sila mahirapan during bar exams. Kasi para may mga utang ka pag nagka-cramming ka So yung mga utang mo nung bar review, it will haunt you. Yes, law school. Yes, it will haunt you. So parang may chance, 'di ba? Na... Yeah, may chance na yun ang lumabas So lahat yun, babasahin mo yun during bar review. So kaya tapusin mo na sa law school, basahin mo na lahat at intindihin mo na lahat. Since attorney, malapit na yung bar exam, 1 month na lang bar exam na. Yes, ano yung mga bar tips mo sa mga nagre-review ngayon? Bar tips, number 1, protect nyo yung health nyo. So, ang ginawa ko nung bar review, 7 days yung 1 week natin, di ba? So, may 1 day talaga doon na magre-rest ka. Like, kakalimutan mo talaga lahat na binabasa mo kasi baka ma-burn out ka Hindi pwede sabihin mo, hindi, yung buong 7 days mag-aaral ako kasi sayang yung isang araw. No. Kasi para sa well-being mo at saka sa health mo, kailangan mo ng isang araw na pahinga. So, in my case, I chose Fridays na rest time ko para I can pray peacefully for Friday prayers. At the same time, I can go to the mall sa Friday evenings. Magkakape ako, kakainin ko yung mga gusto kong kainin. And then after that, balik-aral na naman ako sa next day, Saturday. So, alagaan nyo yung health nyo, mag-exercise kayo every subo. Before you pray, you exercise. I think may mga app naman dyan na mga 7-minute exercise. So, magpapawis kayo niyan, mag-shower kayo, mag-pray kayo. So, every day, you have an exercise. Something that we cannot do now. And also, share ko lang, nung 2018 bar review, sobrang prayerful ko na tao. Like I started studying, I think, March or April hanggang October kasi November yung bar exam namin. Yung masasabi ko talaga, yung March to October na yon, apyak na Ramadan na damial pasakan na gawi ako matajud. Alhamdulillah kasi 'di ba, mag-aaral lang naman ako, so magtajud na ako. Parang marami tayo dyan na relate na prayerful tayo pag-review. Yes. Sana magawa natin yon continually until now. Wini-wish ko yan ngayon na ibalik yan na gawain natin. So I think we storm the heavens with prayers, no? O kasi every day magtatajud ka, tapos 5 daily prayers. Tapos whenever, lalo na during mga a month before the bar exams, mararamdaman mo na yung sobrang anxiety niyan Hindi ka makakakilos, hindi ka makakapagbasa kasi parang masusuka ka na. So, ang ginagawa ko noon, nag-ablution na lang ako. Basa ako ng basa pero hindi ko makuha. Tapos para mas nauuna yung utak ko kaysa yung katawan ko na mabasa ko siya, yung mata ko. So, ang ginagawa ko, nag-ablution ako tapos nagpe-pray ako ng mga sunnah. I ask guidance from Allah and I ask for help from Allah. Tiyakan na, ya Allah, na hirap na ako mag-aral dahil sa anxiety. Na sana naman may solusyon sa anxiety ko para makapag-focus na akong basahin yung binabasa ko, nire-review ko ulit. So, yun lang yung relief ko. Mag-ablution ako, magpe-pray ako ng sunnah, asking for help from Allah. Pag wala na talaga, matutulog na lang ako. So, sleep is very important. Don't deprive yourselves from getting a good sleep. Yes, quality sleep talaga. Kasi every after, pwedeng nagbabasa ka ng 3 oras, tapos ma-feel mo mapapagod ka. Tapos parang hindi na pumapasok. So, matulog ka ng 1 oras, and then bumalik ka na naman sa inaaral mo. Mas lalong nasa-store yung mga naaaral mo.
Another one, huwag niyong damihan yung binabasa niyo for bar review kasi mahihirapan kayo dyan, lalo na yung mga nagdadalawang libro. It's not the best time para maging author tayo at magbasa na dalawang libro. I-compare natin kung paano nag-analyze yung dalawang authors, paano nila diniscuss yung mga, yung mga cases, ganyan. So, isang libro lang, you choose you make a structured study plan, tapos you choose quality review materials. Tig isa lang per subject. Para yun na lang yung master mo yung isang libro. Tapos, at that time, narinig ko rin sa isang kaibigan ko, who is now my brother-in-law, also a lawyer na, narinig ko sa kanya yung ano yan? Yung UST, yes, yung UST na Quamto notes, questions asked more than twice. So, sabi ko, one scientific way of knowing kung ano yung mga possible na lumabas sa bar exam ay aralin mo yung mga previous na tinanong ng mga bar exams. So, para summarize yung babasahin ko, binasa ko yung sinabi niya sa akin na Quamto after reading the books na pinili ko for each subject. So, nung nabasa ko yung Quamto, nakita ko isang subject matter pero paulit-ulit tinanong pero iba-iba, tinutwist lang siya yung tanong. So, na-master mo na kung paano tinitwist yung tanong, pag ganito, ano ang isasagot, pag ganito, anong isasagot. So, I think, pag na-master mo yun, nakuha mo na yung 40 to 50% of the possible bar questions or something na i-correlate mo lang yun sa mga nabasa mo sa reviewer mo or libro mo, makukuha mo na yung mga 40 to 50% na tinatanong sa bar exam. So, it's very important that you also study kung ano yung mga lumabas na previous bar exams. Gusto ko balikan yung sabi ni attorney na you have to take good care of your health. Yes. And, kasi yung please confirm, char. Kasi na-share ko sa previous episodes namin na you advised us during our 2019 bar review ni Tinash. Yes. Na drink ng paracetamol on the day of the bar. Yes, I told you that. And then sinabi ko yun sa podcast. And then alhamdulillah may ginawa din yun. Ginawa niyo yun? And then she thanked us kasi sabi niya, thank you kasi narinig ko yun sa podcast niyo. So, ginawa din daw niya. Ngayon, lawyer na rin siya. Lawyer na rin siya. So, yes, ginawa ko yun. Tapos, biruin mo kung sino nagsabi sa akin nun. Someone close to you before. So, nakuha ko sa kanya. Sabi niya, nagtitake na siya ng paracetamol before exams para hindi na siya mahilo-hilo doon. Although, ang mga doctors, hindi naman nila sasabihin sa atin, mag-take tayo ng paracetamol na wala tayong nararamdaman. So, syempre, hindi ka nakatulog na maayos sa gabi, Saturday night, kasi Sunday na yung exam. So, Saturday night, hilo-hilo ka na niyan Maski matulog ka na maaga, parang may anxiety. Na bukas na biruin mo yung 7 to 9 months na ni-review mo at 4 years law mo, yun ang araw ng pagtutuos. Yung next day. So, maski tulog ka, parang yung utak mo, gising pa niyan. So, so, maski anong kainin mo pang breakfast sa umaga, parang hilong-hilo ka. So, unahan mo na ang pagkahilo mo. Uminom ka na ng maraming tubig at uminom ka na ng paracetamol para hindi mo maramdaman na may headaches ka. At saka parang after the bar, parang may energy ka pa. I mean, the bar day, yes. may energy ka pa ba? Kasi unlike yung iba na parang exhausted na sila. Pero ikaw? Hindi, parang nasa wisyo pa. Parang inunahan mo yung potential na headache, no? Oo. Attorney, during your bar exam in 2018, may ilan na po yung anak niyo at that time? At that time, isa pa lang yung anak ko. Okay. Yes, ngayon 3 na. So, when you were preparing or reviewing for the bar exam, nag-isolate ka ba? Or kasama mo pa rin yung family mo when you were reviewing? Maraming salamat sa family members na support system namin nung time na yon. They really took care of my eldest daughter. So, I also told them na parang kailangan ko mag-isolate. Hindi lang physically, mentally, emotionally. Exactly. So, hindi ka na dapat na mong problema ng kung ano-ano pa. So, binibisita ko yung anak ko on days na kaya ko. Tapos, sa mga araw na nagre-review ako talaga, hindi ko siya, minimal time na ma-check mo yung pamilya mo. So, isang advice also sa mga bar takers, pag nag-aaral kayo ngayon, I'm not sure kasi lahat ngayon ng reviewers natin minsan nasa cellphone or iPad. So, ang ginawa ko noon, I would always start studying every day, 8 a.m. So, 8 a.m., nakapag-exercise na ako niyan sa morning, tapos nakapag-pray na ako ng subo, naka-shower na ako niyan, tapos
breakfast na ako niyan. Pero hindi na ako nag-review sa review center eh. I chose to review at home. Okay. Ayoko ng review center setting kasi alam mo yun, magpa-prepare ka pa, tapos magdadamit ka pa. Paninin mo ka. Problema mo yung damit mo, di ba? Nakapambahay ka lang sa bahay, basta naka-shower ka. So, tapos yung mag-jeep ka pa or magta-taxi ka pa, papunta doon sa review center. Pagdating mo sa review center, hindi ka komportable doon sa lamesa kasi may mga problematic din na mga bar reviewers doon. So, lahat kayo, kitang-kita mo sila, lahat ng mga problema, may iba masaya, may iba. So, yung mga mukha ng mga kasama mo sa review center, parang yun ang tumatatak sa utak mo minsan. So, tapos hindi ka pa makahiga. Bihira lang yung review center sa may mga sofa where you can lie down pag pagod ka. So, parang medyo may discomfort. So, sabi ko, dito na ako sa bahay kasi hawak ko yung oras ko. Hindi hawak ng mga subjects that I will listen to, lectures. So, hindi na ako nakinig ng lectures. So, I solely relied on reading. So, sa bahay ako. Tapos, yung oras ko, na-devote ko talaga sa pag-aaral. Tapos, sa review center din, minsan makikita mo yung mga kaibigan mo. Magkakape-kape lang kayo doon sa baba. Kakain kayo together. Libre mo pa kami noon. Ay, mashallah. Di ba? Sa KFC to sa Bonchon. So, nabawas din yun sa time na magre-review. Di ba? Nakakabawas yun ng oras. Grabe rin yung mga advice mo sa amin that time. Yes. So, hindi ako nag-review sa review center. Nasa bahay lang ako, reading books. So, I went home to Taraka, reviewing. Nandun lang ako sa bahay. Tapos, umuwi ako sa bahay namin dito sa MSU, nag-review ako dito. Nung pataas na, naka 3 readings na yata ako sa mga maninipis na mga pinili kong review books. Doon ako nag-Manila kasi parang feeling ko tumataas ng anxiety ko. Kasi parang nafe-feel ko na parang palapit na yung bar exam. Tapos, naka 3 readings na ako. So, kung 5% na exam yan, 1 reading lang yan. Pero kung 10% yan, kailangan makadalawa o 3 ka yan. Tapos kung 20% yan, 20% pa ba ang remedial law? Yeah. Yes. 25 nung kami. 25. So kung 25 yan, kailangan basahin mo yan na 5 beses kung kaya mo. So choose a review material na manipis lang. Of course, ang sinabi ko kanina, isang libro per subject. Number 2, kabisaduhin nyo at aralin nyo talaga yung kwamto. Baka hindi nyo magustuhan kasi isang page, ilang oras mo yun inaaral eh. Kasi ina-analyze mo siya eh. Actual practical questions na siya eh. Hindi siya dire-diretsong basahin kasi nag-a-analyze yung utak mo. So parang feeling mo, parang bakit ang bagal na pacing ko dito? Pero actually, you are doing the right thing. And of course, number 3, magbasa ka ng mga bagong jurisprudence per subject kasi makakatulong sa iyo yun. For example, in tax. So the only subject that I did not read review book for is yung tax. So, kasi, yes, mayroon akong tax book by English. Yes, kaso parang English na nung time nyo? Yes, meron na. Meron na English, kaso English is so bright. Yes. So, yes, di ba? So, akala ko, sabi ko, kaya kong give short time lang pag-aaral ng English. Kaso, nahirapan talaga ako sa tax kasi hindi naman accounting yung background ko. So, kung principles lang, kayang-kaya ko siya. Pero kung yung mga percentage, hindi ko na gusto yun. Oo. So, parang feeling ko, kahit numbers siya, attorney? Kahit numbers, parang so much time. So, sabi ko, tax is not for me. So, tinanggap ko na siya. So, out of the 8 subjects at that time, tax lang talaga yung hindi ko nabasa. So, ang ginawa ko, sabi ko, okay, so tax hindi ko binasa. Principles lang yung binasa ko. So, sabi ko, sige lang, stock knowledge na lang kung ano natutunan ko during law school. So, nagbasa ako ng kwamto. Marami ako na-internalize from the kwamto how tax questions were asked. And then after that, nagbasa ako ng jurisprudence. Halos 1 to 10 yung jurisprudence na binasa ko, yun ang tanong sa bar exam. So, even if I did not read a book in tax during bar review, pasado ako sa tax ko. Surprisingly. Tsaka mahirap din yung batch ni attorney kasi yun yung 1 bar subject talaga yung tax. Sa time kasi natin. In my bar exam, sinama siya sa corporation law. Yes. Parang 20% yung pumasa sa amin. Sa 2018 bar. Okay. Tapos parang less than 20 yata kaming Maranao na pumasa. Yun na naalala ko, or less than 30 Maranaos. Kasi wala ko masyadong nakikitang TARP noon Unlike ngayon na sabay-sabay tayo, marami ka talaga makikita. Mako-confuse ka pa nga kasi halos pare-pares ang mukha, di ba? So, at that time, parang... Same layout. So, at that time, parang, yes. So,
ako naman, ang inisip ko, kasi 'di ba, takot tayo sa bar. Doable ba siya? Kaya ba siya? So ang inisip ko, kung matatakot ako, sabi sa akin ng mga kaibigan ko at mga kapatid ko, the moment that you tell yourself na mahirap yung bar, doon ka na, bumagsak ka na doon. Kasi sinabi mo na sa sarili mo na hindi mo kaya mahirap na So dapat, ngayon pa lang, maniwala ka na kaya mo siya. Ang inisip ko, I will prepare for the bar exam such that maski ito ang pinakamahirap na bar exam sa buong dekada o century, ay masasagot ko siya. So ganun yung mindset ko noon, parang failing shall not be an option. So dapat maipanalo ko ang 2018 bar exams. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pero attorney, since you became top 10 of outstanding student of the Philippines, did you aim to top the bar, or at very least were you pressured to top the bar? Yes, kasi yung isang batchmate ko sa TUSP, summa cum laude ng nursing, I think top 4 siya sa bar exam. So, ang galing-galing naman niya. Ako naman, when I was reviewing, pinipilit ko yung sarili ko, I have to enjoy this journey. Kasi baka ma-deprive ko yung sarili ko doon sa happiness na makukuha mo while learning, while taking the bar, ganyan. Kasi everybody's saying, enjoy the journey, no? Also, yes, inisip ko, sabi ko, tingnan natin kung makakatap ba. Pero alam ko naman sa preparations ko na parang hindi naman siya talaga perfect na review. In fact, may time pa na nag-saturate na yung utak ko na parang ayaw ko na magbasa ng law. Kasi parang masusuka na ako nung naka 3 readings ako sa bahay. Yes, so parang I had to read yung libro ni Daddy na Rich Dad Poor Dad. For 2 weeks yata, paulit-ulit kong binabasa yung Rich Dad Poor Dad para lang ma-relax yung utak ko. Kasi parang masusuka na ako pag nagbabasa ako ng libro on law. Yes, so parang yun na yung naging outlet ko yung libro na yun, thanks to Rich Dad Poor Dad. So, binasa ko muna siya ng mga 1 week or 2 weeks, na-relax na yung utak ko kasi after 3 readings, parang pagod na yung utak ko During your review, attorney, were still working or? Bilib ako doon sa mga pumasa while working. Kasi may mga kaibigan ako na parang 3 months lang nag-leave sa work ay pumasa. Ako hindi ko kaya yun. So, ang normal na work sa study leave is 6 months. Ako yata as early as March nag-leave na ako. So that's I think October, no? So October. mga 7. 7 months sa akin. So 7 months talaga nag-leave ako maski without pay. Pay yung 1 month. Oo, 1 month. Actually without pay yung 7. Okay. Without pay kasi pinaprocess mo pa lang yan Pero nag-iwan ako ng application for leave with pay. Na nakuha ko naman pala yung sweldo ko pagbalik ko eventually. So sabi ko, hindi na ako mamroblema. With pay yan or without pay, mag-aaral ako at magte-take ako ng bar exams. Tapos yun lang, ang medyo takot lang noon kasi nasa assessment ako noon sa Port of Manila. So, karamihan daw, mga 80% sa nag-take sa amin ng bar while nasa assessment ay bumagsak sa bar. Like, 2 lang silang kilala ko na nanggaling sa assessment na pumasa ng bar. Parang curse, may curse. May curse. So, sabi nila, Ben, wag ka na mag-take ng bar, baka bumagsak ka. Wag ngayon. Oo, sabi na wag kang mag-take ng bar. So sabi ko, hindi kasi parang gusto ko talaga maging lawyer kasi sinimulan ko to, tatapusin ko. Tapos at the same time, yung dream ni Daddy at ni Mommy na isa sa amin maging abogado. So kinalimutan ko na ang opisina namin. Nag-file ako ng leave without pay. Tapos nag-iwan pa ako ng application for leave with pay ng 6 months na nag-grant naman pala pagbalik ko. So, nakatulong yun. Kasi parang hindi ko makita yung sarili ko na nag-work ako at the same time, nag-aaral ako ng ganon. Yes, so, believe ako. Saludo ako doon sa mga nag-work na pumasa ng bar. I think I have friends na pumasa while working. Tapos, 3 months before the bar lang nag-leave. Attorney, na-mention mo na you wanted to become a lawyer for your parents. How Yes. did you know the result na pumasa ka and paano din nila nalaman? Oh my God, very exciting. Very exciting kasi parang, so I already went back to work in Manila. So, nag-aantay kami ng bar results. Tapos nag-promise ako, during bar review, nag-promise ako sa sarili ko na right after ng bar, I'll treat myself for a vacation abroad. So, magja-Japan sana ako. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, hindi, mag-Europe tayo. So, for almost a month, nag-leave kami from work para mag-Europe. So, nasa Italy ako nagkakape. Nauna pa akong pumunta ng Vatican City before Saudi Arabia for Hajj.
Yes, I was in Vatican. Yes. Pinapanood ko yung mga... dinasal. Hindi. Oh my God. Yeah, so, pero may dala akong sambayanga, Maski nasa Europa ako, may dala akong prayer mat para magdasal na magdasal. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, oy, puro na lang dasal-dasal yung ginawa mo dito. So, we went to Switzerland, dasal ako ng dasal. We went to France, dasal ako ng dasal. So, pagbalik namin, mga 2 days na lang, tamang-tama na 2 days na lang ay mag-results na. So, doon na bumalik yung reality na lalabas na yung results. So, bumalik na rin ako sa work. Tapos, yes, naalala ko, it was a Friday. Bumalik ako sa work. Pero mga 2 nights before, syempre galing pa ako ng Europe, medyo jet lag pa ako. Tapos at the same time, yung reality na lalabas na yung results. So, sinabi ko sa sarili ko, God, ya Allah, sana na pakapasa ko ka kasi parang ginawa ko na yung best ko eh. Sabi ko sa sarili ko, ya Allah, ano pa yung idadagdag ko? Like lahat-lahat na lang ginawa ko na lang. So, sana pumasa kasi parang kung hindi pumasa, ano pa yung gagawin ko? Parang ganon. So, ang worry ko is ano pa ang gagawin ko if hindi pumasa? Kasi ang alam ko, sabi ko, God, mabait ka naman. Sabi ko, nakita mo naman yung effort ko. So, sana pumasa na ako noon. So, at saka during bar exams kasi, ito, hindi to yabang During bar exams kasi, every after exam, hindi ako nagla-lunch. Pero kasi masaya ako. May isang kaibigan din na nag-advise sa akin, huwag kang mag-lunch doon, kain ng rice doon. Anong gagawin mo? Matutulog ka sa hapon, di ba? Kaibigan ko na naging lawyer prior to me. So sabi niya, magdala ka lang ng milk or water, tapos biscuits, tapos yun na lang ang kainin mo during lunch. So yun na lang lunch ko, tapos magpa-pray ako, ganyan. Tapos, every after exam, parang feeling ko, 2 o 3 tanong lang yung hindi ko sigurado. So, parang sabi ko, oh my God, baka magtatap ako nito. So, kasi during bar preparation, hindi ko pinlanong magtap eh. Sabi ko, ibigay na natin yun sa super magaling. Ang importante, pumasa tayo ng bar. Pero every after exam, sabi ko, parang ang ganda-ganda ng mga tanong. Bakit hindi niya pinahirapan yung tanong? Bakit yun lang? Minsan pa nga, kasi ang style ko doon sa bar exam, although ang sabi nila, make it brief yung answers mo, ako talaga hindi brief. Kasi parang inisip ko na I was communicating to the examiner who never met me before. So therefore, the only way that you can talk to that examiner and for him or her to get to know you more, ay binabasa niya yung mga sagot mo. So, how will you convince him or her na alam mo yung subject matter? So, sasagutin ko ang tanong, tapos further, mag-explain pa ako na mag-e-explain, magdi-discuss on the subject matter. Lalo na kung favorite ko yan. Subject matter that I'm very passionate about. Tapos, after nun, yung letter B pala, sub-question, yun na ang sagot, yung mga sinagot ko doon sa letter A. Kasi excited ka eh. Gusto mo mag-discuss eh. Gusto mo magpakitang gilas sa justice eh, di ba? So, sabi ko, ay sorry, naisagot ko na yung sagot ko sa letter A. So, hindi mo naman pwedeng burahin kasi sayang naman yung effort mo at saka papangit yung papel mo. So, sasagutan ko na lang ulit. O, ganun lang. Tapos habang sumasagot ako, sabi ko, pwede namang letter B, letter C, ito ang itanong mo eh. Pero yun pala, yun din ang tinatanong. Tapos after naman ng ABC, sabi ko, ay sana nagtanong ka na mas mahirap. Kung paano i-twist yung tanong. So, every after exam, parang feeling ko 2 mistakes or 3 mistakes lang ako. Hindi pa pala. May mga mali din pala ako. Pero I got grades sa mga 87, 86. May mga mababa din. Pero akala ko, sabi ko, ay baka 95 ang grade ko. Grabe na yan for a bar top notcher. Para gano'n. To boost my confidence kasi ayaw ko isipin na hindi ako nakasagot. Pero I did not tell my family na nakakasagot ako kasi ayaw kong mag-expect sila. So every after, nakita pa nga ako sa video one of my classmates, after nung pinaka-last Sunday, nakita niya ako, palabas ako ng UST sa video, na nakangiti ako. Ngiti na hindi ko pinakita sa family ko na nag-aantay sa akin sa salubong. So, kasi nakangiti ako kasi alam ko na parang nagampanan ko yung role ko as bar examinee for the 4 Sundays. Pero right after the gate, hindi ko na pinakita sa family ko na sumalubong sa akin na nakasagot ako. Sabi ko lang, okay lang, inshallah, ganyan lang. Pero actually, ang feeling ko, nakasagot ako. So, buti naman, pumasa yung bar. So, ayun na. Sobrang, kanina tanong mo yung how did we receive. So, the day, nag-leave ako. I told my boss na, boss, bukas hindi ako papasok kasi bar exam results. So, hindi na niya ako hahanapin. Tapos, magpa-pray pa sila para sa akin. Tapos, tinawagan ko yung isang kaibigan ko na sa Manila.
Sabi ko sa kanya, bro, may pupuntahan ka ba bukas? Sabi niya, wala naman. Sabi ko, pwede ka ba mag-leave din sa office mo para samahan mo ako? Sabi niya, bakit? Sabi ko, lalabas na yung bar exam results ko bukas eh. Sabi niya, sige, samahan kita. So, umiikot lang kami along Padre Faura, Taft, ganyan, sasakyan niya. Tapos, parang lumalabas na pa konti-konti yung... Tapos si mami at saka si daddy, they were in Taraka, praying. Talaga, pinagdadasal nila na pumasa ako kasi alam din nila lalabas that day. So, umiikot kami doon sa Ermita, tapos lumabas yung top 10. Tapos sabi niya, bro, lumabas na yung top 10 nyo. Sabi ko, nandyan ako. So, kasi very optimistic ako to boost my confidence na kaya ko. Tapos sabi ko, nandyan ako. Sabi, wala kang name dito sa top 10 eh. Sabi ko, ay sayang naman, hindi ako nag-top. Para ganyan. Positive pa rin. Oo. Tapos after doon, parang pabagal yung paglabas sa mga pangalan kung sinong pumasa. So sabi ko sa kanya, bro, kaysa nandito tayo, paikot-ikot tayo, harapin na natin yung problema. Samahan mo na ako doon sa Supreme Court kasi nandyan lang yan eh. Padre Faura, sabi ko, punta na tayo doon at abangan ko na doon ang screen kung nandoon yung pangalan ko. So I was there. Tapos pagdating ko doon, hindi pa lumalabas yung justice na mag-a-announce, Justice Del Castillo. May isa nang umiiyak because pumasa siya. Kasi at that time, may mga advance copy pa for Supreme Court employees na nakita nila kung sinong pumasa. Sabi ko, ay buti pa siya, pumasa. Tapos yung may isa pang sumunod, so dalawa na sila. Yung umiiyak na sumisigaw, happy, so ganyan. Sabi ko, ay dalawa na sila. Ganyan. Tapos bilang I received a call from Australia, a good friend in law school na lawyer na noon. Sabi niya, Ben, pumasa ka. Ito number mo sa listahan. Sabi ko, sure ba yan? Attorney Moj. Yes, Mujahid Guro. He was taking up law at that time. Master of Laws, Masters in Australia. Sabi niya, yes, nakita ng kaibigan natin doon sa Supreme Court. Kanya. Sabi ko, sure ka ba? So, naging tatlo na kaming umiiyak na tumatawa doon. Tapos, after doon, tumawag ulit yung kaibigan natin, yung isa sa best friends ko, Attorney Tiki Lau, San Beda. May kopya din ng San Beda. Sabi niya, Ben, pumasa ka. And then I received a third call from Attorney Jam Latif. Ben, pumasa ka. Advance copy. Sabi ko, baka pumasa na nga ako kasi parang tatlo na yung nagsabi. So sabi ko, sige, magsaya na tayo. So, umiyak ako, tumatawa ako, nagja-jump na kami doon tatlo sa Supreme Court. Hindi pa lumalabas si Justice Del Castillo. So, yun, eventually, pagdating namin doon, pumunta kami ng Robinsons. Just malapit lang. Malapit lang. Tapos I was calling mommy. 8 kami magkakapatid. Tapos maski married na kami, thrice or 5 times tatawag yan every day. So at that time, hindi ko sila makontak. Sabi ko, bakit sila mami? Pag hindi mo kailangan yung tawag nila, mababother sila tumawag sa'yo. Tapos kailangan kong ibalita sa kanila na pumasa ako at ito na yung pinakapangarap namin noon. Hindi sila makasagot. Ayun pala, si daddy, Friday prayer na siya. Tapos grabe, umiyak na sila daddy sa jamaat. Tapos si mami rin, nagpa-pray na siya ng mga sunat doon. So hindi niya masagot yung call. So sabi ko, grabe na. Sabi ko sa kaibigan ko, bro, halika na, punta na tayo ng Robinsons. Hindi makasagot yung mga parents ko. So we went to Robinsons. Tapos pumunta kami sa isang restaurant. May sunog. Sabi ko, bro, alis na tayo dito. Kasi hindi pa naka one day, hindi pa ako naka-taking at naka-rosay. Mamamatay na tayo dito sa sunog dito. May sunog doon sa kitchen ng restaurant. So sabi ko, tapos yun, eventually, nalaman na rin nila daddy from family friends na pumasa ako, nag-usap na kami, and then I went to my office. Tapos, alam mo yun, kasi may isang buong parang malaking social hall yung office namin. Tapos sa buong social hall, ako ang pumasa. So, they prayed, may prayer sila sa 3 p.m. eh. Tapos after the prayer, they announced that I passed, they congratulated me. Tapos, everybody, nag-o-offer ng handshake sa akin. Tapos the Muslim community in the Port of Manila was very proud at that time. Kasi parang sabi nila, Ben, parang attorney, parang first time na may... Na-break mo yung curse. Oh, yun. Kasi Muslim o Krisyano doon sa assessment, nahihirapan pumasa. Sabi nila pumasa ka pa. Tapos parang you brought pride sa atin ng mga Muslim dito na parang ikaw pa yung pumasa. So they were very happy. Nag-dinner kami. So yun na. One of the most unforgettable times na hindi ko makalimutan nung paglabas ng bar exam results natin. Something na gusto natin ma-experience ng bawat law student. Exactly. At lahat ng mga classmates natin na pinapray pa natin na pumasa sila. Inshallah. Now that you've already shared, attorney, your bar results experience, no? I'm curious, attorney, if you considered litigation or nakapag-litigate ka na prior or before? Yeah, so hindi pa ako nakapag-litigate. Okay. Pero I teach
law, doon sa, particularly customs law, doon sa mga law enforcement officers natin, police officers, generals, prosecutors. We try to help them kung paano successfully ma-prosecute yung mga smuggling cases. Tapos kasama kasi sa job din namin as customs collector, lalo na sa law division namin, that you hear cases. So, these are quasi-judicial forfeiture cases ng mga smuggled na goods. Parang doon na yung practice of law ko. Litigation outside our office. Kasi naging lawyer na ako na nasa bureau na ako. So, hindi ka na umalis. Hindi na ako, yes. Tapos pa rin namang mag-limited practice. Yes. Pero kasi parang dahil very demanding sa time yung work namin, at the same time, I went on further studies during weekends and night time. So, hindi na ako nakapag-litigation. Plus, parang litigation is not for me. Parang it's not my passion. Maybe teaching and farming are my passion. Yes, teaching and farming, but not litigation. Yeah, I wanna be a farmer. Yes. Or hasyendero. Hindi naman hasyendero kasi para when I growing up, nakikita ko si daddy at saka si mommy. Di mo igira weekend na ay katambangan ni Ran. Like outside our compound, mga lupain yun ng mga ninuno namin. So lahat na yun, maski saan ka magtanim doon ng mga vegetables, mga ganyan. So yun ang ginagawa ni mommy and daddy during weekend. So sobrang nakaka-relax. So until now, dala-dala ko siya na para maski ngayon, gusto ko yung bahay ko mapalibutan ng plants. Tapos when you see your tomato na growing, lalo na pag nagbunga siya, o di na suluya, plantito, maging plantito. Kaso yan ang dream. Hindi pa naman ako naging super actual na plantito. Di ba si Piolo Pascual plantito na siya? Yes, sa Batangas. So yun. So gusto ko nang, nakikita ko ang sarili ko sa future that I will be in teaching and at the same time farming. So that is one of the reasons kaya hindi ka nag-consider yung PAW and prosecution. Yes, pero sobrang proud ako sa mga nag-prosecution at nag-PAW. Kasi one reason kung bakit hindi ko dream yan is because alam ko marami ding kaakibat na challenges yung job dyan eh. Pero nakikita ko siguro at some point in my life, beyond BOC, and besides farming and teaching, parang nakikita ko yung sarili ko na gusto kong itry yung PAW. Maybe in Metro Manila, yung 1 year or 2 years, I'm not sure kung may age limit sila or what. Pero parang gusto ko, curious ako kung ano yung kaya kong gawin as a lawyer ng PAW. But I practice law kasi di ba yung definition natin ng practice of law? I always advise clients when people have problems, legal problems, and they come to me, in-explain ko sa kanila ang basic na law on their problem. Tapos sabi ko sa kanila, I cannot handle the case because I'm in the government at kulang yung oras ko, ganyan. So sabi ko, i-refer ko kayo sa ganitong abogado. Pero ganito ang mangyayari dyan sa kaso nyo at sasabihan ko yung abogado nyo na ganito, tutulungan ko siya sa ganito. So, that's what I do. So, same kami ng misis ko. We don't really practice dyan sa litigation. Pero, we, give legal advice. Yes. As every lawyer should, diba? Yes, it is our duty, no? Exactly. Napakatalinong discussion ni Tata. Ako pressured eh. And if you notice, nawala yung hilo ko from the commencement exercises. Congratulations pala sa MSU Senior High School graduates. Congratulations po. May listeners kami ng mga senior high. Yes, sinabihan ko sila kanina na gusto ko someday. Sinabihan ko sila na talaga ipaglaban nila na magkaroon sila ng college diploma. And after that, gusto ko na mayroon sa kanila mag-abogado. Yes, alhamdulillah. And if our listeners notice, hinahayaan ko si Attorney Venusman na mag-share, di ba? Kasi ang dami-dami natin natututunan sa experience niya. And I hope our listeners are the same, no? So, Attorney, nasabi na natin kanina na bar exam is just around the corner, no? Yes. And do you have any last tips, no, or anything that you want to share sa ating mga bar takers na magti-take na? Yes, last tip ko na lang sa lahat ng partakers natin. I hope maging abogado kayong lahat. Amin. Inshallah, amin. Sa lahat ng mga batchmates ko, marami nang pumasa at konti na lang yung hindi pa, and inshallah papasa soon, sila diba? soon. Yes, so ang ano ko lang is kailangan yung mga extra baggage natin dyan. Mga concerns natin na kailangan natin ma-address. Dapat before tayo mag-prepare for the bar ay ma-address natin. So, financial ba yan na extra baggage? Kailangan i-address mo yan. Na you have sufficient funds para doon sa review mo and doon sa mga tao na
depends sa'yo financially, no? In your case, attorney, how did you handle that? In my case, really, because I was already working, so talagang nag-save ako para sa gagastusin ko sa sarili ko at saka sa family ko while nagre-review ako. Tapos number 2, emotionally, kung may mga emotional kayong nararamdaman or physically, sa health, kailangan ma-address mo yon kasi hindi pwedeng something is bothering you sa gitna ng review mo. Mentally, kung may mga issues ka dyan na mentally disturbing you, kailangan ma-address mo talaga yan. So, all of those extra baggage na meron ka, kailangan talaga before you start reviewing for the bar exams and taking the bar exams, kailangan talaga ma-address mo lahat yan. Kasi magre-recur yan lahat during bar review and during bar exam. So, babalikan ka niyan. So, and yun yung ayaw natin. During bar exam mismo siya, mag-recur, diba? Yes. So, kailangan talaga i-address mo na yan. So, for example, I had friends na sabi nila, Ben, financially, parang hindi ako makalib ng work kasi kailangan ko to for my... Sabi ko, you cannot take the bar na you are financially deprived pa. No? So, sabi ko, take the bar, take a leave from work. Pag kaya mo ng pag may budget ka na for your entire review. Or may susuporta sa'yo. May susuporta sa'yo kasi hindi pwede magutom ka during entire review Kasi during entire review, I encourage lahat tayo tataba kasi lahat ng gusto natin, paborito natin like drinks or like kakainin. Coffee, ganyan. So like ako, parang tinignan ko yung passbook ko, parang kasi I stayed at the penthouse ng yung may Starbucks sa Espanya, tapat ng UST. So doon lang ako nagstay sa condo sa penthouse. Tapos bababa ako sa Starbucks. So I think yung 3 buwan lang na nandoon ako, parang 60,000 yung diba? kape ko sa Starbucks. Kape at pastries. Yes, so kailangan talaga may finances ka para hindi ka namang problema on finances. At the same time, your family na nagdidepend sa'yo, under your custody, kailangan may finances ka doon. Kasi hindi pwedeng umalis ka lang doon. Kasi hindi pwedeng magutom din sila while nagre-review ka So, kailangan ayusin mo yan. Number 2, emotionally. Kung may mga emotional concerns ka dyan, kailangan ayusin mo yan. Health. Hindi pwede kasi nagre-review ka tapos wala ka pang maintenance or wala ka pang gamot doon sa mga nararamdaman mong sakit. So, mentally, if something is bothering you, kailangan ma-address mo talaga yon before ka mag-take ng bar. Otherwise, baka masayang yung bar review mo at yung bar exams mo. So, kailangan talaga multidimensional na readiness and preparedness sa bar examination. Ayun. Grabe, multidimensional din yung discussion natin. Parang maubos na yung brain cells ko. Napakaganda ng usapan natin ngayong Monday, no? Attorney Ben Usman, thank you so much for spending time with us this Monday and for sharing your law journey with us na maraming mga nakikinig. Kami din, ni Attorney Hanan, na napulot na aral sa mga shinare mo. Yes. Do you have anyone to give a shout out to? Yes, of course. Shout out to my wife. I think she will be listening to this. Na attorney din. Hi po, attorney. Yes, Attorney Rosaima. Yes, so, yes. A very supportive wife. Yes, kailangan din yon natin na may family tayo, support system na who will support us in all our endeavors. So, thank you so much to the Lost Podcast, no? Attorney Hanan and Attorney Haron, no? Yes, to all bar takers this year and to all our classmates in law school na hindi pa pumasa, kaya nyo yan. Yes. Papasa kayo. Everyday, sabihin nyo sa sarili nyo na, oo, mahirap to, pero kaya ko to. Yes, so, oo, mahirap to, pero kaya ko to. Yes. And even during bar exam day, sabihin natin sa sarili natin yan. So, to all prospective, future law students, mag-aral kayo ng law kasi masaya mag-aral ng law. Mahirap gawin na masarap gawin. Exactly. Yes. Alright. Once again, thank you so much, Attorney Ben Usman. And that ends our episode for this Monday. If you enjoyed this episode, don't forget to hit subscribe and leave a comment. Also, please don't forget to tag us on your stories and posts. You can follow us on Facebook, Instagram, and TikTok for daily updates. Thanks for getting lost with us today. We shall see you next Monday. Bye. Thank you. Thank you, Attorney.